Nakagat o nakalmot ka ba ng aso o pusa? Ito ang dapat mong gawin. Magandang araw mga taga Noipifax. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga unang dapat gawin kapag nakagat o nakalmot tayo ng aso o pusa. Isang importanteng kaalaman na maaaring makaligtas ng ating buhay. Una, linisin ang sugat. Una sa lahat, hugasan agad ang sugat gamit ang dumadaloy na tubig at sabon sa loob ng 10 o 15 minuto. Mas mainam kung gumamit ng antibacterial soap sapagkat ang layunin nito ay maalis ang laway ng hayop na posibleng may dalang rabies virus. Pangalawa, i-disinfect ang sugat. Pagkatapos hugasan, i-disinfect ang sugat gamit ang betadine o kahit anumang alcohol na maaaring gamitin. Huwag agad takpan ng benda at hayaan munang makahinga ang sugat. Pangatlo, kumonsulta agad sa doktor o animal bite center. Huwag maghintay ng sintomas. Pumunta agad sa pinakamalapit na Animal Bite Treatment Center or Health Center. Kailangang masuri kung kakailanganin ba ng anti-rabies vaccine or immunoglobulin depende sa klase ng sugat. Pang-apat, obserbahan ang hayop. Kung pagmamay-ari mo o ng kapitbahay ang hayop, obserbahan ito sa loob ng 10 araw. Kung wala itong pinakitang sintomas ng rabies, mabuting balita yan, pero hindi pa rin ito dahilan para hindi kumonsulta sa doktor. Pang-lima, iwasan ang paniniwala sa tandok o traditional remedies. Marami pa rin naniniwala sa mga pamahiin o paggamit ng tandok, bawang o langis. Tandaan, wala pong gamot sa rabies. Kapag nagsimula na itong kumalat at nagpakita ng sintomas, ay wala na pong pwedeng gawin. Kaya naman, mas mabuti ng agapan at huwag mag-atubiling magpabakuna agad. Ang rabies ay 100% fatal, pero 100% preventable rin kung tayo ay maagap. Kaya tandaan, hugasan agad, magpa-check up at magpabakuna. Salamat sa pakikinig at ito ang inyong health reminder mula sa Noipifax. Don't forget to like, share, and subscribe para sa iba pang kaalamang makabuhay.